Ayun po, so good morning ulit sa inyo at tayo tumayo at basahin po natin ang Book of Romans chapter 12, verse, simulan natin sa verse 9 hanggang sa last verse. Ito tayo kukuha ng ating pag-aralan ngayong umaga. Let love be without dissimulation, abhor that which is evil, cleave to that which is good. Be kindly affection one to another with brotherly love in honor, repairing one another. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing stand in prayer. Verse 13, distributing to the necessity of saints, giving to hospitality. Verse 14, bless them which persecute you, bless and curse not. Rejoice with them that do rejoice, and weep them that weep. 16. Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceit. Verse 17. Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. Verse 18, if be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Verse 19, verily beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Verse 20, therefore, if thy enemy hunger, feed him, if he thirst, give him drink. For in so doing thou shalt heap coals of fire on his head. Last verse, be not overcome of evil, but overcome evil with good. So tayo po ay manalangin, mga makapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos sa umaga nito na muli kami po ay pinagsama mo at pinagbuklod upang kami po ay magsama-sama na magbigay po ng luwalhati at karangalan sa dakila mong pangalan. Salamat po Diyos sa tawa po sa bawat kapatiran na narito sa face-to-face at ganun din po na naka-join sa Google Meet. Kayo po Diyos sa magpala sa bawat sa amin. Ano po ang aming parinig ngayong umaga, ito po ay maging paraan upang lalo kami lumago sa aming espiritual na buhay. Nawa po ito po hindi katisisuran, kundi ito'y kalalakas ng aming buhay espiritual. Nawa, samahan mo kami, O Lord, mula umpisa hanggang matapos. Nawa ang banal ng Espiritu ang totoong magturo sa amin. Gabayan mo kami. Nawa ang iyong pangunguna ang mapasa amin mula po umpisa hanggang matapos ay maidaras namin ang dakilang mong pangalan. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, yun po mga kapatid. At ngayong umagang ito ay nais kong ipangaral sa inyo ang aral na patuloy nating sinususugan yung mga nakarang aral natin tungkol sa paglagong espiritual. So, yung nakaraan, naalala ba nyo yung title? So, nire-review lang natin, ano? Sino nakaalala nung last Sunday, nung ating pamagat, nung ating pinag-aralan? Review, parang exam, no? Wala nang nakaalala rin. Yun, growing spiritually. Ano pang kasunod? Maturing. Yun, growing, mature. Pati ako na, hindi ko na naalala. Parang i-review lang natin. So, puro pang practical yung ating pinag-aaralan kasi importante po yung mga kapatid kasi yan po yung challenge po sa atin, practical living. Matagal nating natutunan yung doktrina. Pero minsan, bagsak tayo sa practical na buhay. No? Kaya nga, palagi natin pinipris na ngayon about practical living. Para tayo po ay lalong mapabuti sa harapan ng Diyos. So, ngayong umaga ay ating pag-aralan ang tinatawag pong pag-aaral at ang pamagat ng ating pag-aralan ngayong umaga ay, ano po, development of the Christian character. Ayun, yung pag-uugali ng ating pag-aaralan. Na-overcome na ba natin yung ating pag-uugali, mga kapatid? Ugali ba natin noon ay ugali pa rin ngayon? Yun. Dapat nag-develop yung ating pag-uugali, yung character natin. Kasi yan po yung magiging resulta pag tayo po yung born again.
pag tayo'y Kristiyano. Ano po yung sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Sabi doon, buksan na natin ating mga Biblia, mga kapatid. Yon, mga nasa bahay, buklat po kayo para mayroon po kayong participation. Yon, hindi kayo mainit, baka natutulog kayo dyan sa bahay, ha? Dapat ay nandun po tayo. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 5 verse 17, tingnan natin. Chapter 5. First, 2 Corinthians po pala. Correct. Kamali. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi po dito, therefore, if any man be in Christ, ito yung tinutukoy, yung mga elect, mga natubos, mga na-born again, mga nadagdag kay Kristo, mga na kay Kristo, ang sabi doon is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Pagkatagalog, maganda sa pagkatagalog, mga kapatid. Ano po yung sabi doon? Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, so lahat po tayo na kay Kristo na, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay na nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Yun. Kaya i-build up natin ngayon yung ating karakter, yung ating pag-uugali. Kayo ba yan minsan na nahalata pa sa inyong sarili na yung ugali natin ay ugali pa rin noon. So dapat unti-unti na natin tabasin yun. Kumbaga sa halaman, wala nang silbi yun sa pagiging Christian natin. Yung mga old nature natin, hindi na mapapakinabang sa spiritual na buhay natin. Yan ay magiging balakid pa para sa kalaguang spiritual. Kapag yung mga dati pa natin pag-uugali ay dala-dala pa natin ngayon. So ngayon, tingnan natin yung ating teksto ng ating pinapag-aralan ngayon dito sa Book of Romans, chapter 12. Yun, isa-isahin po natin. So maganda po, isa-isahin na lang natin yung talata para wala nang buklatang iba. Dito na lang tayo mag-focus. Simulan po natin sa verse 9, mga kapatid. Ito pong Book of Romans ay sinulat po ng ating kapatid na Pablo para po sa mga mananampalataya sa Roma. Yon. Ang iglesia pong ito ay nasa lugar ng Roma. Itong malaki po ang Roma. Pero may iglesia po doon na nag-exist during the time ng panahon ng ating kapatid na Pablo. So, tingnan po natin yung sinasabi po dito sa Romans chapter 12, verse 9. Ito yung magiging dapat karakter natin, mga kapatid. Sabi doon, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Live to that which is good. Yun, outline na po yun. So ano kayang pagkatagalog ng verse 9 na yon? Ang sabi doon, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Yun, ito yung dapat karakter natin. Dahil dapat yung pagmamahal natin. Una sa Diyos. Yung pag-ibig natin sa Diyos, di dapat mapagpaimbabaw. Ano ibig sabihin nun? Na hindi tayo dapat tagpupunurin na mahal ko ang Diyos, ay uunahin ko ang Diyos, I love God with all my heart. So, hindi dapat yun maging parang bukang bibig lang natin. Dapat yung mga salitang yon ay talagang ginagawa natin. Bakit ito? Sabi doon, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Ano ibig sabihin walang pagpapaimbabaw? Yun, parang plastic, kunwari lang. Sasabihin sa'yo, alam mo, mahal na mahal kita. Pag sinagot mo ako, lahat ng bituon sa kalangitan ay ibibigay ko sa'yo. Okay talaga, no? Marami yung binata. Lahat ipinangako sa diniligawan. Makamtan lang ang matapis na ano, brother Ariel? Ang matapis na ano? Na oo. Yun. Ang pinakamatay first daw doon sa lalaki, pag nanligaw, yung marinig yung oo. Yun. Parang nakalutang daw sa alapa, pag nakaligaw, ay nako,
Mahal mo ba ka? Oo, naku, parang nakalutang na sa hangin yan. Pero wag kayong masyadong maniwala doon sa mga pangako. Dahil alam mo naman, pag gustong makuha, lahat ipapangako yan. Yon. Kasi sa Satanas ka, nangako, di ba? Sabi ni Satanas sa Panginoon, alam mo, pag sinamba mo ako, lahat na nakikita mo, ibibigay ko sa'yo. Alam mo, sinungaling si Satanas, bakit to? Hindi naman sa kanya yung sanlibutan. Ang sabi ng Panginoon, ang langit ay akin, ang mundo ay akin. O, walang pagmamayari si Satanas, pero pinangako sa Panginoon, di ba? O tapos ang mga binata din, mga ako, alam mo, pag sinagot mo ako, mga tala sa bituin, ibibigay ko sa'yo. Yung na, nagkaasawa, nagkatala, bugbog sarado. So, dapat nag-iisip-isip muna tayo mga kapatid, hindi porke tumibok ang puso mo, yan ang tama. Alam mo naman natin yung puso natin, sabi ng Jeremiah 79, ang puso ng tao ay sadyang magdaraya ng higit kaysa lahat. Sinong nakakaalam? O hindi maniwala ka na sa Diyos na iyon ang nagsasabi ng totoo. Eh yung mga puso natin, magdaraya talaga yan eh. Kahit sabihin pa ng isang tao, alam mo, mahal na mahal kita. Pero pag may nagawa kang mali, yung mahal na, ano yung mahal? Anong kasunod ng mahal, Brad, pag nagkamali na? Nako, I hate you! I hate you! 100 times! Wala na yung I love you. Ano pong kapalit ng I love you na? I hate you! So, pero sa Diyos, hindi natin pwedeng gawin yun, mga kapatid. At lalo, ganun din sa ating kapwa mananampalataya. Hindi dapat mapagpunwari yung ating pagmamahal. Yun, wala ditong plastikan. Dapat tayo, kaunti na nga lang tayo. Di ba? Bibilang nga tayo sa ilan lang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 tayo ngayon dito sa face-to-face. Yon. Plus na sa Google Meet. Yon, Google Meet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sila. Plus, ilan yung na face-to-face? So, marami rin pala. Eh, kung nandito pala yung mga nasa Google Meet, punong-puno tayo. So, wala nang maupuan. Pero ang punto doon, mga kapatid, kaunti, kakaunti yun. Eh, hindi pa tayo magmamahalan. Magsasamahan pa tayo ng loob. Eh, anong klase yon? Kasi may mga churches, hindi ako dadalo kasi nandun yung kagalit ko eh. Nandun kasamaan ko si sister eh. So, anong sabi ni Apostol Pablo? Let love be without dissimulation. Oh. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbadaw. Ano pa ang kasunod? Kapuutan ninyo ang masama. Yung kapuutan daw natin ang masama. Paano natin malalaman yun ay masama para kapuutan natin? Pag hindi totoo, masama po yun. Halimbawa, nagsinungaling ka, masama yun. Lahat ng hindi totoo, lahat hindi nasunod sa kalooban ng Diyos, masama po yun. Hindi ka nakapagbasa ng Bible. Pastor, masama po yun. Masama po ba yun? Masama yun. Bakit? Sinabi na nga ng Diyos na magbasa ka araw at gabi. Eh di masama. Di ba? Pastor, hindi ako nanalangin. Nakalimutan ko. Abay, masama yun. Hindi ka nanalangin. Para bang sinabi mong hindi ka na humihinga. Samantalang ang prayer, ayun ang pinakakomunikasyon natin sa Diyos. Tapos kinalimutan mo. Ano pa ang mga masasama? Basta hindi ayon sa katotohanan, masama yun. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, kapuutan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Kung ano yung mabuti, mga kapatid, yun ang ating aasikatuhin. Ano ba ho yung mabuti? Siyempre yung mabuti, yung kautusan ng Panginoon. Tingnan natin yung Book of Romans chapter 7, verse 12. Anong sabi ni Apostol Pablo? Puro kay Pablo po tayo, no? Book of Romans pa rin. Sabi dito, wherefore the law is holy and the commandment holy and just and good. Yun, yung kautusan. Siyempre, lalo yung kautusan ng ating Panginoon, ito po yung mabuti, ito yung matuwid, ito yung banal. Dito tayo mananangan, mga kapatid, sa mga salita ng Diyos. Sapagkat ito po talaga yung magbibigay sa atin ng katuwiran. Ano pa? Verse 10.
Yun, ito, maganda po ito. Sabi doon, be kindly affection one to another with brotherly love and honor preparing one another. Yun, mabuti na lang, mayroong akong backup na English Tagalog. Oh. Sabi dito sa pagkatagalog, sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Yan, hindi selfish. Ibig sabihin, ng ipagpauna ang iba, talagang mayroon kang puso na paunahin yung iba kaysa sa sarili mo. Di ba? Ang Panginoon nga, di ba? Nung bumaba sa lupa, kung tutusin, di naman kaya niyang gawin na hindi bumaba. Pero dahil na sa kanyang mga ibinigay ng Ama sa kanya before the foundation of the world para tubusin, hindi niya inisip yung sarili niya, hindi siya selfish. So ganun din tayo sa atin. Ang galang mo ginamit sa Bible yung tinatawag na be kindly affection one to another with brotherly love. Pag sinabing brotherly love, yung sa Greek word yun, philia, ibig sabihin, pagmamahal sa kapatiran. Eh sino pa bang magmamahalan mga kapatid kundi tayo-tayo? Mamahalin ka ba na unbeliever? Unbeliever, huwag masyado tayo magbigay ng panahon sa mga unbeliever. Pag unbeliever ho talaga yan. Ano ho ang characteristics ng mga unbeliever? Tingnan nga natin mga kapatid. Yung mga hindi born again, ito po yun yung characteristics. Tapos tayo parang ang ka-close natin, mga unbeliever. Eh hindi na po pwede mga kapatid eh. Pinagbawalan na nga tayo na compromise sa mga unbeliever. Pero tingnan po natin, ano ba yung characteristics ng mga unbeliever? Tingnan natin sa 29, sabi doon, being filled with all unrighteousness. Sabi yung filled sila, punong-puno sila ng hindi katuwiran. Ano pa? Fornication. Yun, mga unbeliever po ito, tinutukoy ito. Wickedness, kasamaan. Covetousness, yung mga gahaman. Maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, biters, haters of God. Tapos nakikipagkaibigan ka sa mga ganito, mga kapatid. Eh, kaduluduluhan, dalawa lang naman yan eh. Madala mo siya, o ikaw yung madala. Yun. Sinong malakas sa inyong dalawa? Yung unbeliever o ikaw? Pag malakas yun at mahina yung spiritual na buhay mo, isang araw, mawawala ka na dito sa iglesia ito. Bakit? Nadala ka na ng mga unbeliever na malakas yun eh. Hindi na kailangan palakas yun. Malakas na talaga yun eh. Kaya nga pinapalakas ng Diyos yung spiritual natin kasi yung kalaban natin, malalakas yun yan. Yung mga unbeliever, eh, tingnan nga natin sa pagkatagalog mga kapatid, yung characteristics ng mga unbeliever. Ito ang tinatawag na reprobates sa Bible. Mga reprobates, ibig sabihin, hindi ito born again. Ano ang sabi doon sa Romans chapter 1, verse 29. Tingnan natin sa pagkatagalog mga kapatid. Ang sabi doon, na nangapos po sila ng buong kalituan. Alam mo yun, no? Yung mga unbeliever, napuspos sila ng kalituan. Ay tayo, anong puspos sa atin mga kapatid? Sa atin ay ano? Puspos tayo ng banal na espiritu. Sila naman ay puspos ng kalikuan. So magkalaban talaga, you know? So anong pwedeng pakikisama doon mga kapatid? Ikaw ay puspos ng banal na espiritu. Sila naman ay puspos ng kalikuan. Ano pa? Ano pa yung sabi doon? Ng kasamaan. Puspos sila ng kasamaan. Puspos sila ng kasakiman. Ano pa? Puspos sila ng kahalayan. Tapos makikisama ka dito, puro kahalayan. Tapos puspos ng kapanaghilian. Ano yung kapanaghilian sa English, mga kapatid?
In B. In B ba yun, ano? Tama ba yun? Pronunciation? Mga English teacher? In B. Di ba in by? In B. Yun. Tagalog na lang talaga, no? Papanaghilian. So, hindi dapat tayo nananaghili. Ano pa? Yung tinatawag na ah, pagpatay. Yun. Sa kapwa, tao. Mga pagtatalo, kaya sa atin, hindi na tayo nakipag-debate eh. Ako, pag may kausap ka, pastor, once na sirain ko yung doctrine of grace, pag ayaw, okay lang yung pastor, grace pa rin tayo, hindi ko nakipag-debate na. Kasi bahala na sunod sa, basta na-share mo yung tama eh. Kung ayaw nila, edi huwag mong ipilit. Magdidebate talaga kayo eh. Eh kung pataasan ng pride, dati ako mataas ang pride, talaga ako nagpapatalo eh. Nung hindi pa ako primitive, nung Pentecostal pa ako, talagang pipilit. Minsan, naghihiwalay kami. Talagang parang gusto na magsuntukan eh. Kasi, di ba? Nag-iinitan na eh. Pero ngayon, dahil naunawa natin yung sovereignty of God, wala na yon. Basta once nasiran mo ng tama at ayaw, ipaubaya mo na sa Diyos yung huli. Dahil hindi mo talaga kaya. Hindi mo kayang baguhin yung tao. Hindi mo kayang i-born again ang tao. Hindi mo kayang iligtas ang tao. Diyos lang ang pwedeng makagawa nun. Ang importante lang natin magagawa, ma-share yung tama. Yun lang. Period na doon. Kung hindi man siya maniwala, wag kang masaktan, wag kang magalit doon sa taong yon. Dahil yun lang naman ang trabaho natin, mag-share. So, 30. Ano pa yung sabi doon sa 29? Mga mapag-upasala. Ibig sabihin, whisperer. Ano ba sa mababaw ng Tagalog yung mapag-upasala? May alam ba kayo dito mga kapatid? Yung parang mapag-upasala. Lalim kasi ng Tagalog eh. Ha? Yun, yung salitang whisperer. I-google meet nga nyo, i-google nga nyo. Yung pagka mababaw na Tagalog. Yung parang sumasalangsang. Tapos sa 30, backbiters. Yun. May mga, alam ba kayo nito? Mga karamihan nito talaga ng mga kapatid. Characteristic ito ng mga unbeliever. Ano pa? Haters of God. Ano yung haters of God? Mga napupuot sa Diyos. Mga manlalait. Yun, ano ba yung kapatiran sa inyo, pastor? Yun, kung manamit, ganito. Yun, manlalait. Ano ba yung pastor nyo? Parang negro. Yun. Mas maputi pa naman ako sa negro, mga kapatid. Yung mga negro nga, kita mo yung mga negro, mga kapatid, proud na proud pa sila sa kanilang tulad. Di ba? Proud na proud sila sa kanilang anyo. Palaging naka-smile. Proud po tayo sa kaitsura natin, yun nabigay ng Diyos eh. Hindi naman natin ginustong ganito itsura mo. Eh kung pipiliin nga tayo ng itsura, anong gusto mong itsura? Anong lahi, mga kapatid? Siguro, special. Gusto ko, pastor, lahing Russia. Di ba? Ang lalaki niyan. Mga European na people. Pero hindi tayo pwedeng mamili ng ating itsura. Hindi tayo pwedeng mamili ng klase ng ilong. Kay Costerpe, kung mamili ka ng ilong, anong klaseng ilong? Pataas, pababa. So, hindi tayo pwedeng mamili. God is sovereign sa creation eh. Yung creation, malawak po yan. God is sovereign and invert. Yun. Hindi naman mahuhulaan ng tatay at nanay. Naku, yung itsura ng anak ko paglabas. Pero pag nanay at tatay, nahulaan yung paglabas ko ano itsura ng bata. Hindi pwedeng manghula. Talagang nakadesign sa Lord John kung anong itsura mo paglabas. Ano po? Tapusin lang natin ito. Mga mapanirang puri. Mga napupot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga ngatha na mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang. Ayun, ito yung mga karakteristik ng mga unbeliever. Ano pa? Without understanding, covenant breakers. Yun. Without natural affection, implacable, unmerciful. Sa Tagalog, mga halin.
Alam mo, mga halin talaga. Ibig sabihin, walang pagkaunawa. Ano pa? Mga hindi tapat sa tipanan. Yon. Mga kasunduan. Mga pinangako. Yon. Pinag-usapan. Di ba? Pinag-uusapan nga natin mga kapatid na every Sunday, huwag kakalimutan ang pagdalo. Yon. Eh, bahala kayo magpaliwanag sa Diyos, mga kapatid, kung ba't di kayo nakakadalo. Kasi tayo po ang mananagot sa Diyos yan di ba? Sabi nga, huwag kakalimutan ang pagdalo ng pagtitipon na gaya ng ginagawa ng iba. Kundi, alam mo, kundi palakasin ang bawat isa. Pag nandito kasi tayo face to face, nagpapalakasan tayo sa isa't isa mga kapatid. So, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na iiwasan natin na makipag-fellowship sa mga unbeliever. Tingnan natin yung Psalms, chapter 1. Ano yung sabi sa chapter 1 ng kapatid? Sabi doon, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Sa Tagalog, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Yun, kaya pag hihingi kayo ng payo, saan ka hihingi? Sa unbeliever o believer? Pastor, mag-aasawa na po ako. Nung pinayuhan ni Pastor, wag muna sister at bata ka pa. At dapat believer ang mapangasawa mo. Hindi sinunod. Humingi ng payo sa unbeliever. Alam mo, friends, pag-aasawa na ako. Kung ako sa'yo, matagal ako ng asawa. At sino ba yung nanliligaw sa'yo? Si manager ng bangko. Pero Kristiyano ba yan? Hindi nga, okay lang yan, basta mayaman. Yun po ang problema mga kapatid. Yung unang qualification, bagsak tayo. Ang unang qualification na titingnan natin sa ating nakikisama sa kapwa-tao ay Kristiyano ba yan? Hindi lang tumibok ang puso mo, hindi lang naiganyo ka sa pera. Di ba, may namatay sa pera sa Bible, yung mag-asawa, di ba? So, pag pera-pera lang, naku, delikado po yan. Ano pa, sabi doon, mapalad. Hindi tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. Ito yung totally separation talaga natin sa mga unbeliever. Pastor, marami akong kaibigan, unbeliever. Mas mabait pa nga sa believer. Sabi ko lang yun, mga kapatid. Dahil pag hindi natin alam kung born again talaga yun, kung pakitaan ko talaga ng fruit of the Holy Spirit, baka hindi nga natin alam kung born again siya. Pero kung yung kaibigan mo ay tampalasan at sige ka pa ng payo sa kanya, anong ipapayo doon? So, ito yung sabi ng Psalmist, verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and his law that he meditates day and night. Kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Yun yung sa halip na makibulay-bulay ka sa mga unbeliever, magbulay-bulay ka na lang sa salita ng Diyos, may pakinabang pa yun. Kaysa ibusin natin ang oras sa mga unbeliever. Okay lang kung ang mission natin, kung ang goal natin ay mahabagi na ng salita ng Diyos. Pero kung makikipagkuntuhan ka lang, ka lang, anong mapapala mo doon? So, dito sa Romans, balik po tayo sa Romans, chapter 12. So, sabi doon sa verse 11, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. So, ito po yung napakagandang verse na ito. Himay-himayin po natin yung talatang ito. 12, 11. Ano yung sabi sa pagkatagalog? May English Tagalog na lang tayo, no? Sabi doon, huwag mga tamad sa pagsusubikap. Huwag maging tamad sa pagsusubikap. Ano yung pagsusubikap? Spiritually speaking, ang tinutukoy dito mga kapatid. Huwag natin katabaran yung paggawa sa ministry ng Diyos. Sabi doon, sa verse 11, huwag mga tamad sa pagsusumikap.
maningas sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Yun. Bakit nga ba minsan pinatatabaran natin ang spiritual na buhay, mga kapatid? Baka pinapalakas natin yung ating laman. Baka ang napipid lang natin talaga yung laman natin. Kaya minsan pinatatamaranan na natin yung pagbabasa ng Bible. Samantalang utos na Diyos yun, na magbasa, manalangin, dumalo, magbigay. Lahat utos yan. Hindi na dapat natin pinatatamaranan yan. Sign ang tinatawag na katamaran o tinatawag na slothful is a sign of sin. Kasalanan po yan. Bakit to? Bakit to nagiging kasalanan? May command kasi ang Diyos, mga kapatid, na gawin lahat ang mga bagay na ito. Ano yung mga bagay na ito? Alam mo, mula sa Matthew chapter 1 hanggang Revelation, mayroong command ang ating Panginoon. Ano po, mga kapatid? Sabi doon sa verse 12, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing in stand and prayer. Ano sa Tagalog, mga kapatid? Mga galak sa pag-asa, magmitiisin sa kapighatian, magmatyagain sa pananalangin. Ito, maganda po ito, no? Tatlong bagay yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon dito. Number 1, ano yung number 1? Mga galak sa pag-asa. Yon, anong pag-asa ang tinutukol dito na Apostol Pablo? Hindi dito sa lupa. Dahil dito, wala naman talaga tayong pag-asa dito sa lupa. Ang pag-asa lang natin, nandun sa West Philippine Sea, di ba? May pag-asa doon, Brad? Pag-asa Island. Yun, islands lang yun. Eh, paano kung binumba ng China yun? Ang pag-asang tinutukoy na dito ni Apostol Pablo ay yung sinasabi dito sa Titus. Tingnan natin yung Titus, mga kapatid. Chapter 2, verse 13. Yung pag-asa. Kasi dito sa lupa, wala. May kaunting pag-asa, pero limit na mo talaga eh. Hindi tulad ng sinasabi ni dito ni Titus 2:13. Ang sabi doon, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Ito yung malaking pag-asa natin. Nung pagbabalik ng ating Panginoon, yun doon tayo maghanap. Ano man ang mga problema? Sabi nga dito, rejoicing in hope, patient in tribulation, magtiis daw sa kapighatian. Yun, siyempre, kaya sinabi ko ni Apostol Pablo, naranasan po nila yung magtiis sa kapighatian. Kasi nandun po sila sa Roman na empire during the time. Matindi, napakahigpit. Kaya mayroong tinatawag na Dark Ages. Yung mga Kristiyano doon, pinapakain sa leon. Yun, di pa naman tayo nakakaranas nun, ipakain sa leon, di ba? Yung mga Kristiyano, ginagawang parang target ng mga sundalo. Pinapana sila, dinalagay sila sa isang lugar, tapos tatargetin sila. Yung iba naman, pinupugutan ng ulo. Yun yung matinding persecution. Kaya nasabi ng Apostol Pablo ito patient and tribulation. Ano ba ang tribulation na naranasan natin ngayon, mga kapatid? Wala pang masyado no? Hindi pa tayo masyadong nakakaranas Hindi na sabihin, wala nang ang hindi katoliko ay papatayin. Wala pa naman ganun, di ba? Wala nang magbabasa ng Bible. Ang magbabasa ng Bible ay susunugin. Wala pang ang batas na ganun. Di ba? Halimbawa, sinabi nga ng gobyerno, mga kapatid, na magdeklara ang gobyerno na lahat ng Biblia ay susunugin. Paano pa tayo makapagbabasa? Kung wala tayong, hindi tayo nagbabasa, hindi natin alam nilalaman ng Biblia. Kaya nga sinasabi na natin, ngayon, mahalin na natin ang pagbabasa ng Bible. Dahil darating ang panahon, mawawala yung Biblia ito. Kahit yung nasa cellphone mo, black out po yan. I-erase po yan ang sistema. Kaya magbasa na po tayo kahit wala ng Bible. Alam mo yung nakalagay sa Biblia. Halimbawa, nakalagay po sa Genesis 1:26. Anong nakalagay po doon, mga kapatid? Nang walang tinginan. Wala ng Bible. Alam ba natin ang kabuuan ng Genesis? Yun.
Chapter 2, chapter 3. Anong nangyari sa chapter 1? Creation. Yung chapter 2, process of creation. Chapter 3, nandun yung temptation. Chapter 4, nandun yung opening. Chapter 5, anong nangyari sa chapter 5? Yun. Chapter 6, yun. Sa chapter 5, ito yung nagkaroon na ng maraming tao. Dinitel niya na yung mga kung ilang taon na yung mga tao. Chapter 6, nandun na matindi na yung kasamaan ng tao. Ang sabi doon, the wicked. Sobrang sama na ng tao, kaya anong ginawa ng Diyos? Binunaw. So mawawala yung Bible. Pag nagbabasa ka ng Bible ngayon, pagdating ng panahon, kahit mawala yan, alam mo na yung nilalaman. Hindi ka na maapektuhan ng anuman ang mga mangyari. So, patient and tribulation, tapos continuing instant in prayer. Yun, palaging inuulit ni Apostol Pablo, mga ganap sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian. Ano pa? Magmatyagain sa pananalangin. Importanteng nanalangin bago matulog, pagkagising, bago kumain, bago balik sa bahay. Yun, manalangin po tayo. Tingnan natin mga kapatid, Matthew 26:41. Bakit sinasabi ng ating Panginoong napakahalaga ang pananalangin? 26:41. Yun, mga nasa bahay, buklat po kayo ng Bible para masundan po niyo ako. Matthew chapter 26, verse 41. Ano po yung sabi ng ating Panginoong Kristo sa 26:41? Sabi po niya dito, watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Yun. Mahina na nga ang laman natin mga kapatid, di pa tayo mag-pray. Eh sabi ng Panginoon, sa pagkatagalog, magbantay at manalangin. Una, magbantay, watch and pray. Para hindi ka raw mahulog saan? Sa tukso. Ang daming tukso dito sa mundong ito. May 3 klaseng tukso dito sa mundo. Ano yung tatlong klaseng tukso? Pag ikaw ay lalaki, ano ang tukso sa mga lalaki? Ilan tayo may asawa dito mga kapatid? 3 lang, no? Brother Ariel, Brother Gian, no? Ano ba ang tuksong number 1 sa atin, mga lalaki? G, letter G. Girl, yon. Yun ang number 1 temptation talaga. Kaya bago pa umalis sa bahay, manalangin, Lord. Ilayo mo po ako sa tukso kasi paglabas mo, nandan talaga yung tukso. Temptation. Di ba, narami nangyari sa Bible, no? Unang nangyari sa Bible na temptation kay Joseph. Genesis pa lang, may temptation na. Babae, tinutokso si Joseph. Pero malakas po yung fighting spirit ni Joseph. Tinatakbuhan po niya yung babae. Pambihira, no? Sa ibang lalaki, tatakbuhan, manok na ang ano ba tawag? Ano yung kasabihan? Palay na ang lumalapit sa manok. Hindi po ito yan. Pero si Joseph, ang kapatid, yan ang good example ng mga kalalakihan pagdating sa temptation. Hindi nung pag nandyan, talagang susugod at susugod ka. Ang good example nating mga kalalakihan ay si Joseph. Yun, tatakbuhan. Kailan nagawan siya ng isyo, ano? Anong isyo? Hindi siya pinatulan, pero ginawa ng isyo. Kaya, sabi ng asawa, yun, pinakulong siya. At least nakulong siya, kaya hindi niya nagawang kasalanan. So, ganun po, yung G, no? Napakatindi yun. Hindi ka man malakas na hindi mo man kahinaan ang babae, pwede mong kahinaan ang gold. Yun. Gold o money. Yun. Di ba sabi sa Bible, sabi sa 1 Timothy chapter 6. Chapter 6, verse 10. Anong sabi doon? For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and dispersed themselves through with many sorrow. Yun. Ang pagmamahal daw sa pera ay ugat ng lahat ng kasamaan. Yun.
Tagalogin nga natin mga kapatid. Maganda yun eh, no? First Timothy. Tingnan natin. First Timothy chapter 6. Chapter 6. Simulan nga natin sa verse 9 mga kapatid. Verse 9. Yun. Ano sabi po dito? Sa verse 9, but they that will be rich fall into temptation, and a snare, and into many follies, and hurtful lusts, which draw men into destruction and perdition. Sa Tagalog, dapat ang mga nagsisipag-nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa sino at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Ayun. Alam mo yun, no? At doon sa verse 10, yun, sa pagkatagalog na lang, kasi binasan natin yung English, sabi doon, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba. Yun, pagnanasa ng iba. O ibig sabihin, may nagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalubayan. Ang resulta pala nito mga kapatid, yung pagmamahal sa pera kaysa pagmamahal sa Diyos ay puro kalumbayan. Kaya huwag niyong mamahalin ang pera mga kapatid, ang pera ginagastos. Huwag ha kayong nagpapadala sa pera. Dapat kayo ang magbamanage sa pera. Minsan ang pera nagiging dahilan para mawala tayo sa paglilingkod. Hindi na yan tama. Kapag ang pera ang dahilan kaya mawawala ka sa paglilingkod, tigil-tigilan mo na yan. Mapapahama ka dyan. At ang dulo nito, anong sabi diyan sa talata? Tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kanubayan. Yun. Kala natin, kasiyahan, kaganakan ang resulta, puro kanubayan ang magiging bunga nito, mga kapatid. Kaya pag-isipan muna natin ang mga gagawin natin. Magkonsulto muna tayo sa pastor. Pastor, tama ba na ganito ang gawin ko? Minsan, nalalaman ko na lang, ganun ang ginawa mo. Ano pang ipapayo ko sa'yo? Wala na. So dapat, bago mo mag-decision, kunin mo muna parte ng pastor mo, ng kapatiran. Okay lang ba, pastor, na mag-asawa ako ng Amerikano? Pastor, gusto ko mag-asawa ng Koreano? Kahit sino pa yan, basta Kristyano. Hindi okay kung kahit anong lahi yan, kahit Pilipino eh. Mag-asawa ka, Kristyano ka, hindi Kristyano. Hindi okay yon. Ikaw lang may gusto nun. Pero kung tatanungin natin ang Diyos, hindi gusto ng Diyos. Ano pa mga kapatid? Sabi dito, sabi doon sa verse 11, but thou, O man of God, flee these things. Yun. And follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Ano sabi doon? Dapat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito, pinapatakas tayo. Tao tayo ng Diyos, pinapatakas. Saan tayo pinapatakas? Sa pagmamahal sa pera. Yun, makontento tayo kung anong binigay ng Diyos. Magpasalamat, Lord. Salamat po, may blessing. Salamat, Lord, may dumating na pagpapala. Huwag mong puro complain. Huwag murmurin. Basta anong sabi ng Panginoon, tingnan natin yung napakasimpleng buhay na gusto ng Diyos sa atin. Tingnan natin mga kapatid. Hindi naman pinaluho ng Diyos ang buhay natin. Pinasimple lang. Tayo lang ang masyadong maluho. Kung ang Diyos lang ang masusunod, tingnan na natin mga kapatid. Matthew 6:31. Ano yung sabi doon sa 31? Therefore, take note of saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or with what shall we be clothed? Yun. Verse 32, for after all these things, do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. Tatlo lang yung sinasabi ng Biblia na kailangan natin. Ano yun? Verse 32, yung kakainin mo,
iinumin mo at daramtin mo. Yun lang naman talaga eh. Napaka-simple lang. Pag mayroon ka nito at namasya ka doon, yun ang totoong contentment. At tingnan natin yung sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, yung totoong contentment. 1 Timothy chapter 6, puro 6, no? Sa sunod yun, 6, 6, 6. Dalawang 6 na. Ano sabi doon sa chapter 6, verse 6? But godliness with contentment is great gain. Yung makadiyos na may kakontentuhan, ito yung malaking pakinabang. Yung makontento ka sa araw-araw, Lord, salamat po sa blessing. Amen. Yan. Wag mo nang isipin yung nakaraan, wag mo isipin yung bukas. Pasalamatan mo yung araw na ito. Dahil hindi mo alam yung nakaraan, tapos na yun, alam mo yung nangyari. Pero yung araw ng bukas, hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Kaya ngayong araw na ito, magpasalamat ka ng buong puso sa Diyos, Lord. Salamat at may na breakfast kami, Lord. Salamat, Lord, may lunch kami. Sabagay, wala pang lunch, no? Yun. Salamat, Lord, at may na-dinner kami. Yun. Tapos na po. Pag natulog ka, nagpasalamat ka, hindi mo alam kung bukas makakagising ka pa. Tapos, maraming Kristiyano, punong-puno ng alalahanin ng mga problema kinabukasan. Bakit alam mo ba yung ilalabas ng bukas? Hindi mo alam. Pinasimple lang ng Diyos ang buhay natin. Kaya yung mga taong walang contentment, yun yung ang maraming stress sa buhay. Yun ang makikita mo sa mukha na parang walang enjoyment sa paglilingkod sa Diyos. Makikita mo sa kanya, puro reklamo. Pastor, kulang. Pastor, sobra. Pastor, tama lang. Wala akong kulang. Basta binigay ng Diyos na blessing, yan talaga ibinigay ng Diyos. Imamanage mo lang ng tama. Kasi pag hindi mo na-manage ng tama, ikaw ang tatabahan. Akala natin, nagbibiro ang Diyos, mga kapatid. Hindi nagbibiro ang Diyos, mga kapatid. Tayo lang ang minsan, kala natin, parang okay-okay ang Diyos. Hindi po. Basta ginawa natin mali, mayroong kaukulang parusa ng Diyos, di mo lang, mayroong pagkakataon sa Bible, mga kapatid, na may ginawa ang mga Israelita na hindi pa nila naranasan ng pano. Pero dumating ang panahon na doon naranasan nila ang consequence. So, balik po tayo sa Book of Romans. Anong verse na po tayo doon, mga kapatid? Chapter 12. Verse 12. Yun. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in praying. Verse 13. Distributing to the necessity of saints, given to hospitality. Yun. Ito yung mga dapat ma-improve nating ugali. Kaya development of character, mga kapatid eh. Distributing to the necessity of faith. Inaalis nito yung pagiging selfish. Di ba, mayroon tayo dati na X1, bring 1. Daming tulong yun ng kapatid eh. Nawala na po yun. Hindi naman natin sinabing alisin eh. Pero wala nang nagdala eh. May nagsabi bang alisin na natin, mga kapatid? O di lang natin nagawa, mga kapatid? May mga kapatiran tayo na dapat tulungan. Pero bakit di natin na nagawa? Wala nang nagdadala eh. X1, bring 1. Pati giving, minsan apektado na rin. Pag-Google Meet na lang tayo ng kapatid. Ano ang gusto niyo natin? Pag-Google Meet na lang tayo? Papur sa akin yon. Kasi kung gano'n na rin ang sitwasyon natin, mag-Google Meet na lang tayo. Diba? Doon na lang po ako sa bundok. Mamundok na lang ako. Tanim na lang ng kamote. Google Meet na lang tayo this Sunday. Akit ako sa punong kahoy, dala ko ng pocket wifi, mga kapatid, mag-worship na po tayo. Nandun ako sa punong kahoy, mag-worship tayo. Ayaw naman natin, mga kapatid. Kaya nga, bilang tayo membro ng local church na ito, dapat makiisa tayo sa mga panutuntunan ng iglesyang ito. Makibahagi tayo sa lahat ng
mga ministry. Ano pa mga kapatid? Ah, given to hospitality. Yun, isa pong ugali ng isang Kristiyano, mapagpatuloy. Yun, mapagpatuloy. Lalo sa lingkod, sa mga kapatiran, sa lingkod ng Diyos. Yun, kaya kapag sinabi ng pastor na mag-Bible study sa'yo, batuwa ka. Batuwa ka, bakit ho? Alam mo, nagba-Bible study pa sa tahanan mo. Pero wag malungkot ka kapag ayaw na ng pastor mag-Bible study sa bahay mo. Bakit to? Baka naman, Bible study tayo sa inyo. Buhay mo naman, di naman talaga na i-improve. So, ang purpose ng Bible study, purpose ng preaching, para sa kalaguan natin. Verse 14, bless them which persecute you, bless and curse not. Yun. Pag may nagsabi sa'yo, nagpe-persecute sa atin, huwag natin masyadong damdamin. Ganun talaga. Ang Kristiyano talagang pe-persecutin. Kamaliban lang. Kung hindi mo ipinapakita yung pagiging Kristiyano, wala ka talagang persecution. Tingnan natin mga kapatid, Matthew chapter 5. Yung panahon ng ating Panginoon, yung tinatawag Sermon on the Mount. Matthew chapter 5. Ano po yung sabi ng ating Panginoon? Simula natin sa verse 11, verse 10. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely. For my sake, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophet which were be before you. So pag pinipersecute tayo, ibig sabihin, nakikita nila yung pagkakaiba natin sa kanila. Yung sabihin ka lang na, Sister Pida, pwede namang hindi mag-church. Ang Diyos ba unawain? Naunawaan ka naman ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Di ba? Pwede ka naman hindi manalangin. Alam na ng Diyos yung kailangan mo. Ba't mananalangin ka ba? Hindi na mo na kailangan magbasa ng Bible. Ang kailangan magbasa niyan si pastor lang. Siya lang may karapatan. Alam mo yun, no? Yun ang mga persecution na pwedeng dumating sa atin verbally. Wala pa yun talaga yung mga persecution na naranasan ng unang mga lingkod ng Diyos. Naranasan ni Kristo, ng mga apostol. Wala pa yan eh. Wala pa tayo sa ganung estado. Napakaaluan pa natin bilang Kristiyano ngayon. Tingnan na natin na mga kapatid, yung unang Kristiyano, ano ba yung kanilang mga nangyari sa kanila? In the book of Acts chapter 2, matindi po yung persecution sa kanila. At chapter 8 po pala. Ang sabi doon sa verse 1, and Saul was concerning unto his death, and all the time there was a great persecution. Great persecution nangyari ito sa panahon ng mga apostol. Great persecution against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad. Nangangalap po sila. Alam mo, wala pa nangyari sa atin, di pa tayo nangangalap, pero sa atin, minsan nangangalap tayo, ayaw lang natin. Wala pa namang nangyari persecution, nangangalap na tayo eh. Samantalang ito, kaya sila nangangalap mga kapatid, dahil may grave persecution. Ano ba? Sabi doon sa verse 2, and both men they carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. Kaya mo si Stephen, namatay po siya dahil sa great persecution. Dahil nag-aaral po siya. Tapos binato po siya hanggang mamatay. Ay wala pa nangyayari sa atin yan mga kapatid. Pero ito yung mga karakter nila, ito mga Kristiyano, na hindi sila natatakot. Nanindigan po sila. Tapos sa verse 3, as for Saul, he made havoc of the church, entering into every house, and healing men and women, committed them to prison. Matindi ito mga kapatid. Binabahay-bahay ni Saul, yung mga Kristiyano. Tapos anong ginagawa nila? Pinakaladkad. Tapos dinadala sa bilangguan.
Eh, gayong gawin kaya na dito sa atin, ano? May pupunta sa atin, may pupunta sa iyo, Brother DR, na mga sundalo. Pagkakalag ka rin, si Brother DR, Sister Ed, mga anak niya, tapos dadali sa bilangguan, Sister Janet, Sister Tess, nung malaman na mga Kristiyano tandigan kay Kristo, itong ginawa talaga sa kanila mga kapatid. Kaya tinawag ko itong great persecution. Kasi nung malaman nila, at ito nangyayari na po ito sa China eh. Nanood po kasi ako ng Christian news sa China, India. Pag nalaman ka doon na Christian, nakatimbre ka na sa gobyerno. Yun, sa China. Tapos na, aanuhin ka na. Eh sa kanila kasi, matindi yung kanilang ano, ang tawag doon, bro, yung monitor. Yun, nakamonitor ka na sa kanila. Kaya yung mga cellphone, wala na yan mga kapatid. Hindi mo pa sasabihin, hindi ka nakamonitor. Nakamonitor ka na talaga. Nung nakaregistered ka sa SS, sa Pag-ibig, ano pa yung mga ano, national ID, ano ka pa makakaligtas sa monitoring? Talagang haharapin natin pagdating ng panahon, yung naranasan ni na Apostol Pablo, yung great persecution. Pwedeng sabihin na lahat ng hindi nakarehistro sa na iglesia sa sect, ipasasara. At yung mga walang license to preach, wala na at mahuli, ipapatayin, ikukulong. No? Pwedeng mangyari yun, mga kapatid. Yung hindi, kasi kung magkakaroon ng isang religion lang, one religion, one government, one currency. Yun, isa lang currency, hindi ko alam kung anong currency yun. May binubuo yung ano yung BRICS, laban sa dollar yon. Ang magbobo nun, China, Russia, India, saka yung mga Middle East na kalaban ng China, ng US. Lalabanan nila ngayon yung dollar. Ang reserve naman nila, mga ginto. Alam mo yung BRICS ang tawag doon, hindi dollar. Ngayon sabi nila, saan ngayon kakampi ngayon ang Pilipinas? Sa BRICS or yung dollar? So, di ko alam, no? Ina-update ko pa sa yung mga news, talagang medyo economically, anong tawag doon? Yung sa militar, nagpapaliksahan po sila eh. Pero ang importante, tayo po mga Kristiyano, nanindigan sa katotohanan. So, balik po tayo doon sa Book of Romans. Malapit tayo matapos. Sabi po doon sa verse 16, 15, rejoice with them that do rejoice and weep with them that weep. Be of the same mind one toward another, mind not high things, but condescend to men of low estate, be not wise in your own conceit. Huwag tayong parang mas matalino ako kay brother, mas matalino ako kay sister. Walang ganon, no? Sa Romans dito rin, verse 3, sinabi ng Apostol Pablo, sabi doon, for I say through the grace given unto me, to every man that is among you, and to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God had dealt to every man the measure of faith. So bawat isa sa atin, may ibinigay ang Diyos yung measure. Hindi yung magagawa ko, magagawa mo. Yung magagawa mo, minsan hindi ko magawa. Yun ang tinatawag ng measure of faith. Pero kung babaybay natin, verse 4 hanggang verse 8, kung pag-iisay natin yung lahat ng mga measure of faith na ito, for the glory of God, mapapaayos ang iglesia, mga kapatid. Kasi hindi nga pare-parehas yung ibinigay ng Diyos eh. Titignan natin sa verse 4. For we have many members in one body, and all members have not the same office. Hindi yung magagawa mo, magagawa ko. Kaya nga, di ba, kung titignan natin yung katawan natin, anong gusto nyo? Wala kayong paa, puro kamay? Anong gusto nyo ipanglakad? Yung paa, ay yung kamay? Eh, sinasandari, galing ko sa inyo, no? Galing mo, tatambling kayo. Hindi pwede. May kanya-kanyang trabaho, di ba?
At gusto mo nyo, baliktarin natin. Yung kamay ang ipanglalakad nyo, yung paa ang ipangkakain nyo. Mahirap ba yan, mga kapatid? Palagay mo, Lek. Kung yung paa mo ang ipangkakain, yung paa ang ipanglalakad, mahirap, madali. Mahirap. Mahirap talaga. Tapos yung tainga mo, ang ipangkakain mo rin. Baliktarin natin lahat. Yon. Rambulin kung kaya natin. Hindi natin kaya. Kaya nga nilagay ng Diyos lahat yan, perfect talaga eh. Hindi pwedeng magkamali ang Diyos. Ganon din. Nilagay ka dito ng Diyos, perfect yan. Hahanapin mo lang yung posisyon mo. Yung tayo mo kung anong magagawa mo sa body of Christ. Tingnan natin. Ito, sabi ni Apostol Pablo, so we being many are one. Body in Christ and everyone members one of another. Ano yun? Having din gift different according to the grace that is given to us. May binigay bawat isa sa atin. Whether, yun, prophecy. Yun, siyempre sa mga pastor ito, nanguhula o nagpipreach. Let us prophesy according to the proportion of faith. Kahit mga pastor, kahit mga elder, hindi pare-parehas yung level of faith. Yun, may mga elder, mabilis maunawaan niya yung mga doktrina. May mga elders naman na hindi pa niya nakukuha. Hindi natin pwedeng i-judge yun. Kasi ang sabi nga dito, having done gifts differing according to the grace that is given to us. Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Ito na. Or ministry. So lahat po tayo may ministry. Let us wait on our ministering. Only the teaching on teaching. Siyempre, pastor and preacher ito. For the exhorted. Yung exhorted, halimbawa, mayroon kayo nakilalang kapatiran. May nalaman kayong kapatiran, naghihinagpis. Kahit hindi ka naman pastor, pwede mong puntahan. Oy, sister, kaya natin yan. Sabi sa Bible, sabi ng Biblia, di ba? Casting all your cares upon Him and He careth for you. Kaya importante talaga, bawat isa sa atin, may nagbabasa din eh. Para may magamit ka for exhortation sa kapatiran. Hindi bawal yun. Ang bawal lang naman sa babae, mga kapatid, yung mamuno at magturo sa loob ng iglesia. Pero kung ikaw pupunta sa kapatiran, babae sa babae, mahirap naman babae. Tapos lalaki, mahirap po yon. Dapat babae sa babae para at least walang issue. Yon, pupunta. Sister Rafael, nalaban niya, may problema si Sister Tess. So, pwede mong puntahan. Pero huwag mong gagatungan. Alam mo, kung ako yan, sister, pinatay ko na lang. Hindi po, unbeliever na payo yun, mga kapatid. Alam, may problema sa kapitbahay, Sister Tess. Yung kapitbahay niya, inaaway siya. Tapos, napunta si Sister Pe. Kung alam mo, kung ako yan, sister, bimanda mo. Sulugin mo yung bahay niya. Yun. Hindi po gagamitan natin ng spiritual advice. Ano sabi ng Bible? Huwag kang maghiganti sapagkat sinabi ng Diyos, ako ang gaganti para sa inyo. Yun. Kung may nag-persecute sa atin, ano sabi ng Panginoon? Nauna nga akong ini-persecute bago kayo eh. Yun. So, spiritual advice. Hindi worldly advice, ha? Spiritual advice. Halimbawa, ang pastor ang pupunta sa inyo, halimbawa lang, na ang pastor ang humingi ng advice sa inyo. Brother GR, magre-resign na ako, magiging pastor, di ko na kaya. Ano yung advice ko, brother? Sige na, pastor, magpahinga ka na, di mo na kaya. Magpahinga ka na, pastor. Yon, mamuhay ka na ng tahimik doon sa Mindoro, kaya sa Bicol. Yon, so, spiritual advice. Maganda po yung kaya nga, di ba, may tayo godly counsel. Yung godly counsel. Ano ba, mga kapatid? Sabi doon, for he that exhorted, or exhortation, he that giveth. Ayun. So may mga Kristiyano tayo na ang kanyang magbigay. Yun. Kumbaga sa labanan, mga kapatid, di ba, labanan. Di ba may mga frontliner?
Nung pandemic, sino mga tinatawag natin frontliner? Yung mga nung pandemic, sino ang tinawag natin mga frontliner? Yung mga nurse, doktor, o siyempre sa bahay, yung mga lumalabas, yung mga mayroong ID. Kung wala kang ID, di ka makalabas, di ka makagala. Mga frontliner natin nun. Sa sundalo, ang mga frontliner, yung mga lumalaban, yung mga sundalo. Yun talaga, yung nilalaban talaga yun. Pero kung yung sundalo, di natin papakainin. Paano kaya lalaban yung mga sundalo? Nakita ko po yung good model dito mga kapatid, yung sa Jumong. Ako, nanood ng Jumong. Nanood ba kayo ng Jumong mga kapatid? Brother Jer, nanood ka na ba ng yung Jumong? Ano ba, pinapaulit-ulit ko yon, ganda eh. Mga technique ba nila sa laban? Ano ba yung technique nila sa laban mga kapatid? Para maparalisa mo ang laban. Ang aambusin mo sino? Sino ang aambusin mo dun sa laban? Hindi yung sundalong lumalaban. Ang ambusin mo, Brother Ariel, yung magdadala ng baril ng pagkain dun sa sundalo. Kasi pag naambus mo yun, ano mangyayari doon sa mga sundalo? Manghihina yun, patay. Maubusan ng bala. Ganon ang nangyari sa Russia. Alam mo yung Russia ngayon mga kapatid, napasok na po ng Ukrainian yung mismong kabisera ng Russia. Nabumba na po nila ngayon. Bakit to? Ang galing ng strategy ng Ukrainian eh. Lahat ng mga pagkain, mga bala, yun ang kanilang tinatarget. O paralisado tuloy ang laang. Kahit ang tatapang mo, pag maparalisa mo yung pagkain, bala, baril ng kalaban, o wala na, tapos na. Ganun ho minsan, no? Kaya yung mga gifts natin, no? Ano yung sabi doon? Or he that exhorted, or extort he that give it. No? Let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence. He that showeth mercy with cheerfulness. Yun ang pinaka maganda po mga kapatid na dapat gawin natin bilang bahagi. So na po, verse 17. Recompense to the man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. Yun. Maging tapat tayo. Yun. Mga asawang lalaki, asawang babae, maging tapat tayo sa isa't isa. Tapat tayo sa iglesia, tapat tayo sa Diyos. Unang-una man talaga, maging tapat tayo sa Diyos. Bakit to yung Macedonian Church? Napakahirap na bagay na gawa nila. Kasi nga, una, naging tapat sila sa Diyos. Tingnan natin, 2 Corinthians chapter 8. Ganun mo, napakahirap na church. Chapter 8. Ano yung kalagayan nila mga kapatid? Moreover, brethren, we do to you of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that in the great trial of affliction, nasa great trial of affliction na sila eh, the abundance of their joy. Doon. Kahit napakahirap, nasa great trial sila, pero na abundance of their joy. Matindi yung kagalakan nila. And then deep poverty. Matinding kahirapan mga kapatid. Abounded unto the riches of their liberality. Yun. Ano pa mga kapatid? Bakit nagawa nilang nagtumulong bakit nagawa nilang tumulong sa Jerusalem? Verse 5, ito yung sekreto. Ito yung hindi natin minsan nagagawa kahit hindi natin nagagawa. Yung mga bagay na dapat gawin. Ito yung dapat gagawin natin. In this day, did not as well hope, but first give their own self to the Lord, and unto us by the will of God. Ito pa lang unang gawin natin, mga kapatid. Buong puso natin ibigay sa Diyos yung buhay natin. Kasi pag hindi natin nagawa yon, mamamaos lang ang pastor. Yon, every Sunday, paus na nga ako eh. Parang basag na ngayon, vocal cord. Walang useless po yon. Pag hindi natin naibigay yung sarili sa Diyos, magmumurmurin ka lang, matitisod ka lang. Ang dami mong struggle sa buhay.
Pero pag ginawa natin, ibigay natin sa Diyos, walang mahirap na gawin. Romans 12:12, mga kapatid. Tapusin na lang natin ito. If it is possible, as much lieth in you, live peaceably with all men. Tapos yun, ito yun yung sinasabi natin, dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thy enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. So, tingnan natin sa Tagalog yun, mga kapatid. Last verse. Dito tayo magtatapos, mga kapatid. Gutom na ba kayo, mga kapatid? Isang oras lang yun eh. Kaya tayo ano. Yun, sabi doon sa verse 21, sabi doon, kaya't kung ang inyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painuin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Tapos sa 21, huwag kang padaig sa masama. Yun. Ang daming masasama, mga kapatid. Huwag daw tayong padaig sa masama. Tapos ano nyo, kundi bagkus, daigin mo ng mabuti ang masama. Yun. Daigin natin ng mabuti. Ano yung mabuti? Yung mga utos ng Diyos. Yung mga pinapag-aralan natin, mabuti yan. Dapat nasa puso mo yan. Hindi lang nasa puso, hindi lang nasa utak. Katulad yung sinasabi ng awit, pag wala sa puso natin yan, mga kapatid, nako, nasa puso mo lang yan. Ito ang possible na mangyayari sa'yo. Psalms 119 verse 11. Ano yung sabi ng psalmist? Ang sabi dito, mga kapatid, verse 11, thy word have I hidden in my heart, that I might not sin against thee. Yun. Ang utos ng Diyos nilalagay ko sa aking puso para hindi ako magkasala laban sa Kanya. Sa puso nilalagay. Pag nasa puso mo yan, ako, madali na lang gawin. Napakaalwan. Para kang naglalakad na walang pangamba. Wala kang inaalala. Kasi nga, nasa puso mo na yun eh. Yun. Di na mahirap. Yung mga mahirap gawin, totoo nun, bigkas lang natin ang mahal ng Diyos. Pero ang totoo nun, hindi. Diba, sabi nga, action speak louder than words. Sabihin mo, mahal mo ang Diyos, pero di mo naman inuuna. Ano bang inuuna natin sa buhay? Apat galang yung stay worship natin, time, talent, testimony, and treasure. Pero hindi natin magawa. Nagawa na nga ng Diyos lahat eh. Pinili tayo before the foundation of the world. Tinubos tayo ni Kristo na born again through the power of the Holy Spirit. Ano pa ba ang dahilan para hindi tayo maging faithful sa Diyos, mga kapatid? Mayroong bang pagkukulang ang Diyos para hindi tayo maging faithful? Wala na po lahat. Nagawa na nga ng Diyos eh. From the foundation of the world. Hanggang pagbabalik ni Kristo. From the final phase of salvation, siya pa rin ang gagawa. Ang hinihingi lang ng Diyos sa atin, maging tapat. Sumunod lang sa kautusan na kanyang iniuutos. So yun lang po, kapatid, at nawa sa ating topic ngayon. Tatandaan nyo yan, no? Re-reviewin natin yan sa Sunday. Ano yung ating pinag-aralan? Anong pamagat ng ating pinag-aralan ngayon, mga kapatid? Kung nakikinig po kayo. Malakas nga, malakas. The development of Christian character. Yon. Development. Ano sa Tagalog ang development? Dala mo, simple Tagalog lang. Nagde-develop, o lumalago, o lumalawak, o umaasenso, nagde-develop, no? Doon. Hindi di ba, napag-aralan natin yung nakaraan, yung nagsimula sa bata,
nag, nagbibinatilyo, naging adult, nag-asawa, yon, naging mature. So, ganun din tayo. Parehas lang naman yun. Hindi, iba-iba lang yung tema. Pero ang punto doon ay kalaguang spiritual. So, yun lang po at tayo ito'y manalangin. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Diyos sa mga mensahe mo na nagbigay po sa amin ng encouragement na nawa. Ito po ay magkaroon ng pagde-develop sa amin na pag-uugali bilang Kristiyano. Tulungan mo kami o Diyos na magawa namin ang mga obligasyon bilang mananampalataya. Alam namin o Diyos na hindi batid sa inyo ang lahat sa amin ginagawa. Lahat po ihayag sa inyo, O Lord. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa mga natitira po namin oras, kayo po ang mahunat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, Brother Yan.